All right. Happy Friday sa inyo. Although it's raining right now, still dahil sa abagat. We have a world champion right now sa ating Zoom session natin. Sama-sama po nating congratulate ang bigyang pugay ang ating nagbabalik sa Sports Corner PH, ang bagong irang na world grappling champion, ang pride ng Valenzuela at Marikina. Walang iba kundi si Brother Pierre Apan. Good afternoon, Pierre, at salamat sa panyaya na makasama ka namin muli dito sa aming munting taanan. Hello po, good afternoon po. Thank you din po sa pag-hingi po ng interview sa akin, Kuya Gab. Ayun. So, thank you so much, Pierre. Alam mo naman siguro, si Kuya Gab, very supportive talaga sa lahat ng mga ating mga rising athletes, mga young stars of this new generation. Pero kumusta na po kayo pagkalipas nitong UWW World Grappling Championships? Can you just imagine, 5 taon na yung nagdaan. Alam ko, ng mga unang beses kang subabak ka sa competition, nagkaroon ka ng pagkatalo, nagka-setback ka, and yung process talaga, building a world champion, ayun nga, na uwi nga sa, siyempre, dream come true, ika nga, and now, you made it thus far. Sir, kamusta? Okay naman po at nakakagaan po ng loob kasi nga po 5 taong ko po ito pinapanaginipan tapos yun nga po parang hindi nga po totoo na nakuha ko po itong championship na to eh. At pwede ko na po tawagin ako na isa pong world champion at isang world class na athlete. Kaya masaya po at nakakagaan po ng loob. Kasi yun po talaga pangarap po simula pa lang ano po ako ng sports na to. Ayun. So, can you just imagine, 19 years old pa lang, world champion ka agad at tinuturing na talagang siya talaga yung pinaka bata na world grappling champion na mula sa Pilipinas. Pero pag-usapan pa natin na mas malaliman, if you remember si Pierre, naka-interview ko na to after na manalo ng Gintot Pilak doon sa Asian Grappling. At kayo din nakakakwalipikado ka doon sa World Combat Games. Dahil alam natin, pag atleta, may paparating na naman na competition, last month na yung ginanap, kaya alam natin, back to training mode, back to square one na ulit. Paano mo isalaysay yung matinding training, kung papakondisyon diyan sa Worlds na tununing na, sabihin natin, isa sa mga pinaka-matinding competition na naranasan mo? Um, Unang-una po, medyo okay na po yung training ko po kasi nung qualifiers pa lang po yung sa Uzbekistan, nakausap niya po ako nun. Doon pa lang po nagsimula na po training ko. Tapos dumagdag po tong Asians, which maganda po yung performance ko. So, ang kulang na lang po namin talaga is adjustment. So, kuha naman po lahat yung hangin, yung technique, ang adjustment na lang po, which is nagawa namin. Kaya napaghandaan po namin yung mga kalaban namin dun sa World Championship. Which is talagang magandang preparation po itong year na to kasi hindi siya isang month as biglaan. Actually, marami po siyang training sessions pero nag-start po talaga siya dun sa may training ko po sa qualifier sa Uzbekistan. Okay, doon sa Kazakhstan na Worlds, sabi mo may mga nakitaan kang adjustments at mukhang minomonitor rin ng mga galaw yung mga kalaban nyo doon sa age group eh. Kasi under 21 yung division na nilalaukan mo eh. Sa Asians po kasi, yung sa Kazakhstan, yung mga nakalaban ko po doon, di po sila sumipot doon sa Worlds. Kaya di po, yung adjustment lang po na inaral ko po, yung lumaro po sa seniors, yung nag-silver medal po ako, doon po talaga yung nakatulong sa akin kasi marami po kami nakitang butas, gaya po sabi ko doon sa dating interview na marami yung nakitang butas, tas kaya ayusin, which is naayos ko at natupad ko. Yung sinabi ko nga po sa inyo, di ba na itong itong Asians, parang warm up ko lang po nun. Tapos napatupad, kaya ko talaga kunin yung gold medal, which is natupad ko nga po. Kaya okay naman po. At alam ko personally kung anong pinapakitang dedication at passion nyo sa pag-train along with your coaches, sina Boss Alvin Aguilar, Coach Lester Del Rosario, Coach Michael Tabang o Michael.
na nag-guide sa inyo. Kaya naging testamento ito kung manalo ka ng World Championship. Alam natin, nakitaan ka ng mga coaches ng mga diskarte at of course yung potential mo na madomina ka sa Worlds, no? Opo. Malaki po tulong dun sila ano, sila coach, tsaka sila Coach Mike, sila Coach Lester, si Chief Alvin Aguilar. Marami po silang natulong sa akin kasi sila po yung mga nag-point out ng mga butas ko po para sa susunod ko pong laban. Yung nga, buti nga po naagapan po namin. At yun po, yun po, nakatulong po talaga sila. Sila lang po talaga yung dahilan bakit po nakaabot ng Worlds. Yun lang po talaga yun. Pero alam natin, pag may training, hindi pwede mawala yung mga challenges na na-hamper mo. At least, hindi ka sumuko at tuloy pa rin sa pag-own ng mga additional skills and techniques. And of course, huwag kalimutan yung mental preparedness na sinisigurado mo na kailangan i-maintain yung positive mindset sa bawat laban. Kahit alam natin na bibigatan ka sa mga galaw ng mga kalaban natin. Opo, medyo mahirap-hirap po nung preparation ng Worlds kasi kailangan ko po pagsabay yung aking school. Yun nga po, sa UP natanggap po ako. Medyo mabigat din po talaga yun kasi nahihiwa po yung oras ko sa training, sa sport ko which is grappling, tapos sa judo, tapos yung studies ko pa. Kaya medyo nahirapan din ako mag-prepare. Pero kaya naman, di naman ako mabilis mag-give up. Kaya kinaya po. Which is, yun nga po yung result. Okay. So, ito pong pagsali mo sa World's Grappling Championship is your third time nga pala na sumali. At doon sa third try na yon, three times a charm, doon ka nag-gold, di ba? Yes po, yes po. Yung una po, ano lang po ako nun, bronze po ako sa sa UFA Russia. Tulog pa nga po ako nun eh. As in, tulog ako, yung na-choke po ako nun. Talagang doon pa lang po, kung normal na tao para sa akin, sira na yung spirit niya. Pero yun nga po, nakinig lang ako sa mga coaches ko. Tapos, syempre minsan kasi talaga pikon ako eh, gusto ko makabawi eh. Ayan, napakita ko naman. As yun, natupad ko na rin after 3 tries of doing the World Championships. Okay, balikan natin yung mga nangyari doon sa G at isama na rin natin yung Nogi na sinalihan mo pero di ka nagka-podium. Pero we focus on doon sa G finals kung saan nakalaban mo yung Forest na taga France sa score ng 15-12. Of course, nagwagi ka doon. Alam natin may mga takedowns at mga submissions ka na ginawa nyo against yung kalaban mo na taga France. Could you assess to us yung nangyari doon sa finals mismo? Talagang intense sa showdown pero sorry, Pinoy ang nanaig. Sa finals ko po, meron pong ano dun, parang nagising po ako dun nung final match ko po kasi sabi ko ito na yun. Meron na akong chance para matupad yung pangarap ko. Tapos yung pinaghihirapan ko, ito na yun. Tapos pagpasok ko po dun sa match, nakita ko yung mga ibang gold medal match, nagse-celebrate sila. Tapos naisip ko, ako din. Ako din magiging ganyan din ako. Tapos pagtapak ko talaga sa match, yun nga po, nakuha ko po yung first takedown ko. Medyo maganda siya pero unsuccessful yung pagkalaan ko kasi napasok ko sa choke. Tapos, pero naayos ko naman kasi inaral ko namin yung defense nun. Pagkatapos ng choke, yun nga po, nag-scramble kami. Tapos yung favorite highlight ko po dun, yung na-suplex ko po siya kasi na-reverse po ako nun eh. Which is nagkaroon po siya ng 2 points. Tapos binuhat niya po ako. Tapos buti na lang po kasi inawit po talaga namin yung suplex na yun. Meron po akong ginawang video na parang progression video kung saan po namin trinain yun. Which is nakakatuwa kasi nagawa ko po. Tapos nakakatuwa din sa mga coaches kasi tagal po na tinuro sa amin yan. Tapos sa world class, ano po ko pa nagawa sa may mismong world class stage. Hindi po siya sa parang local, sa training. Doon ko pa mismo po nagawa. Kaya nakakatuwa po. Tapos, yun nga po, tsaka yung France po na yun, medyo kinabahan po ako kasi ang magaling po talaga yung laro niya. Nakita ko yung kalaban yung isang taga Poland tas Ukraine. Talagang wala onti lang nakapuntos sa kanya. Kaya pressure po talaga sa akin. Pero wala.
Na outclass ko naman po. Kaya naman po. And, Pinakita ko po yung puso ko, tapos laro ko yun po. and prior to that, yung iba mga kalaban natin, malalakas sila pero you manage to make an upset, an easy win against them, lalo na yung sa first match, ang kalaban mo, taga Poland, yung semifinals sa taga Kazakhstan, and of course si Forrest na nakaharap mo sa finals. Kaya at least you got the world title you deserve. At ano yung naramdaman mo nung winning moment ng finals? You have to cherish your mind about nga dun sa inyong, sabihin natin, triumphant win against nga sa France para makuha mo na yung ginto para sa Pilipinas. Ano po, sobrang una nga po yung sa mindset ko po nung unang kinakabahan po ako, pero normal naman po talaga yung kabahan para sa akin. Ang nawala na po, pagtapa ko po sa mats, doon na po lahat. Naalala ko po, tapos naalala ko sino ko yung pangalan ko. Gusto ko pakita sa mundo sino talaga. Gusto ko rin maalala nila yung pangalan ko. Yun lang nasa utak po talaga. Tapos yung nanalo na po ako, parang panaginip po. Parang panaginip po talaga. Kasi sobrang tagal ko pong pinangarap na maging isa sa mga world champion. Tapos ako pa po yung kinaunahang Filipino na nakakuha ng ganong title. Kaya sobrang saya ko po. Tapos sobrang thankful ko po sa teammates ko, sa mga coaches ko, at sa mga magulang ko. Kung wala sila, wala di po makakarating sa ganitong level. Yun By po the way, talagang thankful po ako tsaka grateful at sobrang saya po nung moment na yun. Bagitin na rin natin, nag-bronze din si Lucas Aguilar din, yung Yes, anak ni Boss Alvin Aguilar, doon sa isa sa mga events na sa World Grappling Championship. Kayo lang dalawa ang nagkaginto, while the others, of course, si Ma'am Aisa Radcliffe, hindi naabante doon sa mismo mga finals matches, ika nga. And even si Boss Alvin Aguilar ng Dep Top, and of course, presidente ng WAP, is very impressed, kaya sinaladuan ka sa inyong magandang performance bilang sabihin natin homegrown product ng DepTac, lalo na sa Marikina chapter. May post pa nga yung DepTac Marikina na of course ang dami mga world champions under their watch. Of course, si Coach Lester, shoutout na rin natin siya eh. opo, opo. Yun nga po eh. Sabi ni Coach Boss Alvin no, that time. Yung time na yun, yung pagkatapos po ng laban ko, yung time na yun, kasi yung natalo po ako nung Russia, sinabi niya po sa akin, ganyan talaga. Pero we have to keep going. Either I stop or just keep going up. Tapos yun, yung pagkatapos ng panalo ko, sinabi niya sa akin, di ba sabi ko sa'yo, kaya mo. Sobrang, sobrang nakakatuwa din kasi na may utang na loob din po kay Chief Alvin na sa mga turo niya, sa mga sacrifices niya. Masaya po ako na may bumunga po sa pagkakasacrifice niya sa akin. Yun po. At pagdating nga dun sa medal ceremony, talagang naiyak ka. Of course, sinabitan niya ng medalya, tinugtog nga ng national anthem, nagpa-picture sa mga medalists. And then, afterwards, pinasalamatan mo lahat ng guide sa inyo para makarating ka sa top podium. Yung mga magulang din ba, nandun din sa venue? Or nanonood online? Wala po sila sa venue pero siguro nakita naman po nila online. Tsaka medyo magulo po yung sa live eh. Di ko po sila na-inform kasi focus po talaga ako sa fight ko po nun eh. Kaya di po sa match ko po kasi di po talaga ako nagfo-phone. Kaya di ko po sila makausap. Kaya pala medyo maigpit nga sa inyo. Hindi ka nagse-cellphone para at least makapokus ka at maiwasan mo yung distraction sa Ganun po talaga yung mga ritual ko. Di po talaga ako nagpapaano. Kasi minsan nakakasira po kasi. oh. Kaya minsan mahirap po kontakin pag may laban po ako, lalo pag overseas. Iniiwanan ko talaga yung cellphone ko sa hotel eh. Bukod pa rito, ano pa iba pa mga rituals pagdating sa tournament? Share mo naman. Mga po, dapat makatae po ako bago lumaban, kundi may mali po dun. Makatayo May, lang eh. Pero at least, uh,
of course, binabantayan din natin yung weight natin, syempre. Lalo na mas Oo. importante yung diet, no? Opo, yun nga po. Isa po sa challenge na yun, itong diet kasi medyo napapakain po ako kasi na-stress po ako sa mga gawain sa mga schools ko. Kaya hirap po talaga minsan nagke-crave ka talaga eh. Hindi gaya nung summer, wala po ginagawa kundi training, kain lang po talaga. All right. Wala po ibang pinag-iisipan. Alright. So after itong new WWE World Grappling, back to square one na ulit, back to training ka agad. At mukhang may pa-welcome sa inyo ang mga taga Deptac Marikina. And I heard si Julian Santos, yung magkasabayan niya sa training na batang yon, also won the silver dun sa IMAP Youth Worlds. Kaya double celebration ninyo ng that time Opo, dun sa Deptac Marikina dahil ang dami ninyo mga nakuha, mga medalya, yung mga produkto nila eh. yun nga po eh. Pero sa tingin ko, kaya pa po sa mga next na mga susunod sa amin, kaya naman po. Tsaka maganda rin po kasi napakita namin sa mga teammates namin na at di lang pala sa mga sa bansa namin na kaya natin mag-excel sa mga ganitong sports. Yun po yung masarap sa pakiramdam na nakikita nila na kaya rin natin yung mga ganitong sports. Di lang tayo sa mga ibang sports like mga basketball, mga football. Kaya din natin sa mga combat sports. O Parang yun yung gusto kong linaw. Na yung imposible na tingin ng mga bata namin dati sa gym, nagagawa na imposible. Parang nakakagaan po ba ng loob sa kanila? Oo nga eh. At sana maglaan pa sila ng pondo na sa mga combat sports sa pagsuporta natin sa national athletes. At kahit pa paano, mabawasan na yung support sa basketball. Kasi alam mo naman siguro kung napanood niyo yung performance natin ng Gilas sa World Cup. Until now, winless pa yun eh sa World Cup at hindi tayo makakuha ng Paris Olympic slots. Pero sana ibigay natin yung support ng government natin sa iba pa mga sports na mas rin natin na makakakuha ka ng ginto either sa Olympics, sa Asian Games, SEA Games, and other World Championships. No? Opo, opo. Pero para sa akin, wala naman po ako against sa basketball talaga. Kasi ako para sa lahat ng sports, okay naman po siya. Wala naman akong binabias. Kinasabi ko lang parang, ito po bang parang combat sports na to? Parang kaya po talaga natin magbigay ng results. Yun lang naman po. Okay, so alam ko motivated talaga yung mga bata natin na sumunod talaga sa yapak mo. Alam natin, maganda talaga ang reception sa social media ng mga positive comments noong nanalo ka. After the tournament at nakuha mo yung cellphone mo, talagang overflowing yung lahat ng mga messages ninyo ng mga kamag-anak, kaibigan at mga hindi Opo. kilala. Naging world champion ka, no? Opo, opo. Na ano nga po, sobrang dami po nagko-congrats po sa akin eh. Nakakagulat nga po eh. Nalaman na nila yung balita kagad na ang dami pa na nanonood sa akin. Masaya po, nakakaano po, nakakatuwa. Okay, so diretso na tayo sa pag-aandaan mo, yung World Combat Games sa October. I think ikaw pa lang ata yung qualified so far, no? For the World Combat Games. Si ano po, si Ate Aiza po, si Ate Aiza Ratcliffe po. Naka-qualify din po siya sa women's. Okay. So kayong dalawa ni Aiza ang magre-represent sa World Combat Games. So medyo matagal Yes po. pa, this coming October pa. Pero ano ba ang aasahan natin sa inyong preparasyon niya? Being kayo ni Aiza yung mga representatives for grappling. And I know, wala pa atang ibang mga representative at kayo pa lang yung pinaka representatives pa lang ng Pilipinas kasi hindi ko alam kung anong status ng iba pa mga athletes natin. Mm, oo nga po eh. Pero um may nababalitaan po sa sa mga iba gaya ng mga judo po yata na meron din po yata sila pero di po sigurado dun or courage po ba yun. Pero siguro meron pa tayong mga ibang combat sports na athlete na na Pilipino na makakasama po din sa World Combat World Combat Games. Kasi malaki po 'yan eh. Tsaka di lang naman po yung sports ko po yung
parang pina-qualify doon. Marami din po kasi yun. So expectations niyo po doon sa World Combat Games, kahit alam natin mahigit isang buwan na lang bago mag-competition eh. Nasa September na po tayo at alam natin sa October pa yung magaganap yung competition sa Riyadh. Apo, ang expectation ko lang po, same pa din po. Ngayon po nasa recovery stage pa po kami sa mga injuries namin. Siyempre may mga battle wounds pa po kami. Pero once na maka-recover na kami ng 1 or 2 weeks, simula na ulit po kami ng training. Same program pero may marami kaming babaguhin. Pero kumbaga yung pagpa-program namin ganun pa rin. Pero marami kaming nga-adjust kasi yun nga po may nakita na naman mga butas. Tsaka nasa scout na rin yung mga movements namin na kinakabisado ng mga ibang team na nababasa na po kami. Kaya kailangan din namin mag-switch up kasi di pwede pa ulit-ulit yung ganun laro. Hindi na siya gagana sa next time. Kaya yun, onting adjustment lang naman po. Siguro magkakaroon po kami ng mga magandang results. Tsaka mas ano po sa akin, mas shocking kasi ako po yung sa mga kalaban ko po dun sa combat games, lahat po sila nasa nasa senior level po sila. Wala na po sila sa under 20. Kumbaga, parang ako po yata yung pinakabata doon sa division ko eh. Parang kumbaga sa juniors pa po lumalaro pero seniors na ano. Pero kaya naman po. And after the World Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia, I heard you also play para sa Diliman. Ikaw na isang ganap na atletang scholar ng bayan dahil parte ka na ng UP Men's Judo Team. Si JB Ferrer kasama rin sa ating lineup ng UP Judo Team. Alam natin si bronze medalist sa judo sa SEA Games. Yes po. Po yun, si JB. Kuya Yun po JB. yung mga nag-aalaga po sa akin dun sa UP. Alright. So, paano mo pinaghahandaan itong UAP this coming November with your new family sa UP? Alam ko, excited ka na makasalamuha at makapag-training kasama ang inyong bagong pamilya sa UP Junior on your rookie year. Okay naman po. Kagabi po nag-training po kami kasi may competition po kami next week. Parang tune-up lang po naman po sa judo. Ito Ah, ano, sadali lang Ito ba yung ultimate judo sa may Tagig? sa may Taguig. Yung po yata, di ko po alam yung mga details. Basta sinali lang po kasi ako eh. Baka ito yan. Kasi nandun sa Zoom session si Ma'am AC Divina, yung organizer niya ng Ultimate Judo. So baka ito yung sinasabi mong tournament na sasalihan dun sa Philippine Army sa Taguig this coming next weekend, no? Baka yun nga po yun. Tsaka masaya din po kasi medyo bago pa rin po sa akin itong judo. Kumbaga bagong sport. Masaya po, excited po sa gagawin kong tournament. Kasi ma-experience ko po yung parang judo vibe ulit. Ayun. So, good luck with that sa inyong World Combat Games. Of course, sa Ultimate Judo and of course, sa UAAP nga this coming Opo. November. All right. Last question na lang bago tayo magbitaw ng inyong uling salita sa amin. Sabi nga, at the young age of 19, you have become a trailblazer. At mukhang magdaragdagan pa maaari mong ma-achieve as you come along into your journey either sa grappling, sa judo, sa wrestling. Ano nakikita mo para sa inyo in the near future na sabihin natin magpapalubag-loob ka pa sa inyong career at of course madadagdagan pa ang mga nais mong marating, ang mga ambisyon nyo sa buhay ng pagiging isang atleta? Um, para sa akin, marami pa po akong ma-achieve as bilang sa isang atleta. Di lang po sa pag wrestling ko, grappling, pag judo. Baka po after college mag-try ko po mag-MMA kasi since medyo kuha ko naman po yung mga attributes ng maging fighter, kailangan ko lang mo naman po aralin which is striking. Nakita ko may future naman po ako dun. Kaya pwede rin abangan siguro. Kaso sa na yun, wag muna kasi may UAAPL bawal po sumali sa mga pro na ano. Baka mag-amateur muna po ako.
Ayun. So maybe in the coming years to come, baka pwede natin masilayan si Pierre Apan sa URCC. Siyempre. Pwede po. Or baka mas mataas pa po dun. Pero syempre, makita niyo rin po sa URCC. Abangan natin yan, syempre. And again, congratulations on getting that world title. You cherish it, you deserve it, you savor it. At sana, magtuloy-tuloy pa ang inyong mga achievements nyo sa inaarap nyo in the coming days. Since nagawa natin yung photo op last time, hindi na muna tayo magpo-photo op. So, baka pwede ninyo ungyan ng inyong uling salita at of course, shoutouts. Kanina mo dinededicate ang panalo and talaga naman, overwhelmed yung support ng ating mga kababayan sa inyong pagkapanalo nga sa inyo sa World Grappling Championships. Kayo na po, bahala. Gusto ko lang mag-thank you sa teammates ko, pati rin sa mga coaches ko. Kilala niyo naman po sino kayo. Yung mga tumulong po sa akin nung nahirapan po ako. Kaya po, salamat po talaga sa inyo. Tapos, thank you na rin po sa magulang ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga sumuporta sa akin na bago kong mga senior sa UP at bago kong pamilya. Thank you din po sa inyo. Yun lang po ang masasabi ko. Thank you po. And again, I'd like to thank you, Per, for having us here sa Sports Corner PH. Talaga naman, yung support na natin binibigay sa inyo ay naramdaman at ng buong puso. At of course, alam natin, marami ka pang kailangan kakainin bigas para mas marating pa yung mga makakamtan ninyo mga iba pa mga titles. Although, you are now a world champion, kasama ka na sa history books, and we look forward to talk to you again as you prepare nga for the upcoming World Combat Games. And of course, ang inyong rookie year nga, ang inyong debut sa UAAP Junior bilang parte ng UP Fighting Maroons. Alright, thank you so much po and God bless you. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you.